Ilang beses na rin, Paloma. Sa ngayon, meron ka bang minamahal? Wala. Ikaw, na-in-love ka na ba, Paloma? Kapag determinado si Fedra sa desisyon, hinding-hindi mo na talaga siya mapipigil. Hindi ko kailanman naisip na magkakagusto siya sa asawa ng pinsan niya. Pinagtanggol pa niya ang sarili niya at sinabing balang araw na magmamahal ito ng iba. Mas maganda daw yung ganon. Hindi ko alam ang sasabihin sa'yo, Javier. Nalulungkot ako na siyang pumalit sa lugar ni Rosalinda, pero kung hindi siyang pumalit, isang estranghero lang ang magiging madrasta ni Erica. Ang dapat magpalaki sa kanya ay ikaw. Yun ang gugustuhin ni Rosalinda. Hindi na yun ngayon mahalaga. Ang unang hindi rumespeto sa hiling na yun ay si Fernando Jose. Nung bumalik siya galing abroad, nakita niyang nakaayos na ang lahat at hinihintay ang pag-uwi niya noon. Tinanggap ni Fernando Jose ang sitwasyon at naging komportable siya doon. Kung papakasalan niya si Fedra balang araw, dahil yun sa utang na loob, hindi sa pag-ibig. Pero si Fedra, mahal naman siya, di ba? Pagkatapos ng ginawa niya kay Anibal, hindi ako sigurado kung may kakayahan si Fedra na magmahal. Pagbibigyan mo ba ako? Hindi ko alam kung paano kita sasagutin, Fedra. Hayaan mo kung mahalin ka rin. Alam ko kung paano ka suyuin. Karapat-dapat ako sa pagmamahal mo. Naintindihan mo? Sige. Maayos pa naman ang lahat sa ngayon, pero... Huwag mo nang ituloy yan. Huwag mong kakalimutan na bukas na ang birthday ko. Hindi ko nakalimutan yan. Gusto kong mag-celebrate tayo tulad ng nangyari kagabi. Hindi. Hindi ko kayang pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig. Hindi ko alam yun. Hindi ko maalala kung paano ko mararamdaman yun. At hindi mo gustong malaman kung ano ang pag-ibig? Ayoko. Mukhang may nag-iwan na mapait na alaala sa'yo. Pero pwede rin yun maging matamis. Kung interesado ka nang malaman ng tungkol doon, sabihan mo ako. Para saan? Marami akong alam sa pag-ibig. Pwede rin kitang turuang magmahal. Ayan, ang ganda, di ba? Siguradong para sa asawa mo yan. Hindi. Naintindihan ko na, para sa magiging asawa mo yan. Sigurado akong mahuhulog ang loob niya sa'yo dahil dyan. Happy birthday, Senyorita Fedra. Sana makapag-celebrate ka pa na maraming birthday at sana lahat ng hinihiling mo ay matupad. Ay, salamat, Alcira. Nandiyan na si Fernando Jose. Doon ka muna kay Erica. Iwan mo muna kami. Happy birthday. Akala ko nakalimutan mo na. Bakit naman? Kahapon masyado kang... Happy birthday. May regalo ako sa'yo na sana magustuhan mo. Basta galing sa'yo, magugustuhan ko kahit ano. Yakap mo, isang ngiti, halik mo. Mas mahalaga ang dala ko. Para sa akin, wala nang mas mahalaga. Buksan mo. Hindi mo nagustuhan? Gusto, pero... mas gusto ko... ito sana. Salamat, Fernando Jose. Ngumiti ka na. Gusto mo bang isuot? Sige. Pakisuot. Sobrang ganda niya. Ikaw ang pumili nito? Oo. Matagal ko nang gustong magkaroon nito. Mga brilyante sila. Brilyante. Nakakahiya naman. Siguradong mahal ang bili mo sa kanila. Huwag mo na yung isipin. Kung matagal mo nang gustong magkaroon ng ganito, masaya akong ganito ang napili ko. Pupunta ako na si Erica.
anak na babae si Senyora Valeria, si Abril. At ginawa niyang katulong sa bahay niya. Gusto kong sabihin mo sa akin ang totoo sa harap niya. Anak mo ba siya? Kapag may ibang nakaalam ng tungkol sa relasyon natin, sisiguraduhin kong hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Maniwala ka! Binili ko to para sa'yo, Fedra. Hindi ka na dapat nag-abalang bumili. Wala na tayong relasyon dalawa. Ito ang halaga ko ngayon. Hindi ang pangit na pulseras na dala mo sa akin. Pumupunta ka lang dito para magreklamo at umiyak sa akin. Simula nang iniwang ka niya, hindi ka na nag-isip. Ano bang klaseng lalaki ka? Anong ibig mo sabihin? Ang tanging babae na kayang magmahal sa isang uto-utong tulad mo ay ako!